Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin, etong si Kong Meow Meow. Tibay talaga na ito ah. Hindi pa nakakabalik, di ba sinuspindi? O sinuspindi ito eh. Hindi pa nakakabalik, meron na namang panibagong kakaharapin. Meron na namang issue. At mas mabigat to, mga kababayan, mas mabigat. Etong kakaharapin ni Kong Meow Meow, ni Congressman Kiko Barsaga. Hindi lang ito basta-basta ethics complaint na pwede ka lang suspindihin. Ito mga kababayan, pwede kang makulong. Kasi itong si Puno na kasamahan ni Kiko Barsaga dun sa NUP, National Unity Party, na dati pa namumunuan ng tatay niya ni Barsaga, ngayon sila yung magkaaway. Lagi itong nagsasagutan doon dalawang to eh. Kulang na lang, magsabunutan itong dalawang ito. Si Kiko ay nagta-taekwondo. So hindi pwede lumaban si Puno dito, baka masipa siya sa mukha. At medyo war freak to So, ito nga, sa balita mga kababayan, kakasuhan si Barsaga ni Puno dahil sa bribery allegations. Kasi pinagbintangan niya yung mga kasama niya sa NUP na tumanggap ng suhol galing sa isang businessman. Na ngayong itong businessman na ito ay sinampahan na rin ng kaso si Kiko Barsaga. Nako. Okay lang sana kung pare-parehas kayong politiko eh. Pero ang nagsampa ng kaso, isa pong businessman, isa pong yayamanin. Yayamanin dito sa bansa natin, isa sa kilalang pinakamayayaman dito sa bansa. So kung sa paramihan lang ng pera, hindi mananalo itong si Barsaga dun sa businessman. Mamaya malalaman natin kung sino. Pakinggan muna natin yung nangyari. Ano ba yung dahilan kung bakit nagkakasuhan na naman itong mga ito? Ito kasi si Barsaga. Hindi pa nakakabalik eh. Gumagawa na naman ng issue kasi tumahimik si Tumahimik na si Libiste tungkol dun sa Cabral Files. Dahil wala namang mangyayari. Diba? Wala namang magpapatunay sa Cabral Files eh. So tumahimik na si Libiste. At ngayon, itong si Libiste, pinag-iinitan naman ng ombudsman. At pinapagpaliwanag. Ewan kung kakasuhan. Tungkol doon sa pagbebenta niya ng franchise nitong solar. Yung solar niya. Nako. So, tumahimik si Barsaga muna, nag-ingay si Libiste. Ngayon, tumahimik si Libiste, si Barsaga naman ang nag-iingay. So, pagkatapos ng meow-meow, nagkaroon ng ngaw-ngaw, ngayon, itong meow-meow na naman. At medyo mabigat itong kakaharapin ni Barsaga. Hindi lang ito ordinaryong ethics complaint. Ito po ay cyber libel at paninirang puri. Ito, pakinggan natin itong balita. Kakasuhan ng National Unity Party o NUP si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa mga panibagong pasabog nito sa kanyang social media account. Sinabi ni House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronnie Puno, hindi na nila palalampasin ang mga walang basihang aligasyon ni Barzaga. Sa kanyang... Tignan niya mga kababayan, si Ronnie Puno, napapanot na. Napapanot na dahil dito kay Barzaga. Napapanot na siguro. Sakit, sabi siguro dito, sakit naman sa ulo to si Barsaga. Buti pa yung tatay nito, okay eh. Pero to si Barsaga, itong si Kiko, si Kong Meow Meow, wala ito, magulo ito eh. Yan, nauubos na yung buhok ni Ronnie Puno eh. Ayan Ano nangyari? Ba't mo kakasuhan? Walang basihang aligasyon ni Barzaga. Sa kanyang post, sinabi ni Barzaga na tumanggap daw ang mga miyembro ng NUP ng suhol galing kay billionaire Enrique Razon kapalit ng pagsuporta sa dating House Speaker Martin Romualdez bago ang eleksyon noong 2025. Pero kaagad din naman itong binura ng kongresista. Pinalitan niya ito ng panibagong nag-post si Barzaga. Nag-post siya na ano raw yung post? Ito. Na ang mastermind ng corruption sa Congress ay etong si Enrique Razon. Nako. Mabigat na mabigat na aligasyon yan. Mastermind sa likod ng corruption sa Congress, etong si Enrique Razon. Si Enrique Razon, hindi naman to politiko. Businessman ito, negosyante.
at isa sa pinakamayayaman dito sa Pilipinas. At alam ko, pasok din to sa sa pinakamayaman sa buong mundo. So, sabi ni Kiko Barzaga, ito nga raw si rason ng mastermind. Paano nasama paano nasama sa corruption itong hindi naman politiko? Ayun nga daw, sinuhulan daw ni Rason etong NUP, yung mga kasama niya sa partido na nagpa-suspend sa kanya. Siguro galit na galit si Kong Miao Miao. Ba't ako sinuspinde? O yan, ngayon babalik naman na siya. Ilang araw lang naman yun 60 days ba yun? So, marapit na siya bumalik pero hindi pa nga nakakabalik. Ito na naman. So, sabi niya, I will disclose everything in a speech once I return on the first week of February. So, malapit na pala. First week of February ang balik na ito. Mabigat itong kakaharapin mo. Binura ng kongresista. Pinalitan niya ito ng... Tapos binura. Nag-post tapos binura. Ba't mo binura kung miyaw-miyaw? Siguro napasin niya, teka. Libulous ata ito. Libulous ito. Kaya medyo binura. So pinalitan niya yung kanyang post. Ano naman ipinalit na ito? Pinalitan niya ito ng panibagong post laban kay Congressman Puno matapos nitong ihayag na kakasuhan ng partido si Barzaga. Sabi ni Barzaga, pwede naman daw siyang kasuhan ni Puno pero pagpapatunay lang daw ito na nabili na ng negosyanteng si Razon si Puno. Giniit ni Puno, walang basihan at masama ang layunin ng mga paratang ni Barzaga. Wala naman daw kasing naging kalaban si Romualdez sa kanyang distrito kaya hindi makatwiran ang bintang ni Barzaga. At dahil... Oo nga, no? Paano niya nasabi na nansuhol itong si Razon dito kay Puno sa member ng NUP na suportahan itong si Martin Romualdez, hindi niya naman kailangan ng suporta kasi unang wala naman siyang kalaban. Di ba nung tumakbo siya wala siyang kalaban? Kahit nung naging naging Speaker of the House, wala din siyang kalaban Di ba? So paanong kinakailangang manuhol? Manunuhol ka kung meron kang kalaban at tagilid ka. Kukunin mo yung suporta. Kunyari, yan, NUP. Kukunin mo. Oh. Saka, bakit si Razon pa? Bakit si Enrico Razon yung businessman? Kung si Martin Romualdez, kaya niya naman yan Yaman-yaman ni Martin Romualdez Oh. Ngayon si Enrique Razon ang pinagbibintangan ni Barzaga na nag-bribe, nagbigay ng suhol sa kanilang partido para suportahan daw si Martin Romualdez. Wala nga kalaban Kinakailangan pa bang gumastos para manghingi ng suporta kung wala namang kalaban? So, ayun lang iniisip ko. Tama naman sinabi. Unopposed Unopposed na nga. Ano pa? Manunuhol ka pa? Parang tawag dito, parang tanga lang. Diba? Para namang weird nun. Kinakailangan mo pang manuhol. Wala namang kalaban yung susuportahan mo. Kung may mabigat na kalaban, pwede. Pakikilusin mo yung pera. Minsan ganun ang kalakaran sa politika. Pero kung wala namang kalaban, tanga ka ang tanga mo naman para magbigay ka ba doon sa ibang tao na suportahan itong si Martin Romualdez. And unopposed nga walang kalaban Parang namang katangahan yung bintang. Parang wala talagang basihan. Parang logic ba? Lohika. Walang lohika. Ano logic doon? Bakit kinakailangan mong manuhol wala nang kalaban yung tao. Sure win na nga Sigurado mananalo. Sure win. Bakit kinakailangan mong manuhol? So walang logic doon? Ano ang lohika? Para saan yung suhol? Sigurado mang panalo. Wala kang kasing kalaban So, anong klaseng aligasyon yan? Kung miyaw-miyaw. Patay ka na naman Delikado ka na naman sa pinagagawa mo O ano pa? Dahil sa mga akusasyong ito ni Barzaga sa mga miyembro ng NUP, sa korte na lang daw sila magkita. Ang NUP ay partidong minsang... sa korte na. Mga kababayan, hindi na dyan sa Congress. Kasi yan, suspendido 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan.
As tagal-tagal pa ng ng mga proseso. Sa korte na. Sa korte na raw sila magkikita. Kaya si Puno, na punong-puno na eh. Punong-puno na kay Barsaga. Ay yung dito yung buhok niya dito naubos na. Pinamunuan ng ama ni Barzaga na si Elpido Barzaga Jr. at kinabibilangang partido rin ng batang kongresista. Noong Disyembre ng nakarang taon, sinuspindi si Barzaga ng Kamara ng 60 araw ng walang sahod at benepisyo dahil sa ilang posts nito sa kanyang social media account na umano'y puro paglabag bilang isang mambabatas ng mababang kapulungan. Ngayong Puro paglabag. Wala kang ginawa kundi puro paglabag. Grabe naman yung report ng bilyonaryo. Walang ginawa kundi puro paglabag. Ano ba naman yan? Kung meow-meow, ayan ba yung legasiya na iwanan mo dyan sa Kongreso? Dyan sa House of Representatives, sabi dyan sa report, walang ginawang mabuti. Puro kapalpakan. Ano sabi? Ulitin ko nga. Ito. social media account na umano'y puro paglabag bilang isang mambabatas ng mababang kapulungan. Ayan, puro paglabag. Walang yan congressman to. Puro paglabag na lang ginawa mo dyan, Kiko Barsaga. Sino ba yung bumoto rito? Mga taga-Dasmariñas. Taas nga yung kamay ninyo mga bumoto kayo. Meron naman kayong pagpipilian ng eleksyon. Meron ding kandidato na magaling din. Pero ito yung pinili ninyo. O sabi sa report, puro na lang paglabag. Wala nang ginawa, puro paglabag, puro kapalpakan, puro... Ano ba naman tong congressman ninyo? Susunod kasi, pumili naman kayo na maayos. Hindi yung ganito. Ayan sabi ng report puro paglabag daw. Puro paglabag ang ginagawa nito ni Kong Meow Meow. Ngayong darating na Pebrero sana nakatakdang matapos ang suspension ni Barzaga. Pero ilang mambabatas ang nagpanukalang dumaan muna siya sa fitness test para malaman kung angkop na siyang magtrabaho muli. Pero tila magbabago ang storya ngayon. Mag-fitness test muna raw. Kung fitness, walang problema kasi nagta-taekwondo to eh. Kung physical fitness. Yung mental fitness, ayun ang dapat dumaan siya sa mental screening. Pero sa physical test, sa tingin ko papasa to kasi nagta-taekwondo to eh. Nakikita ko to sa nagpo-post yan sa sa kanyang social media eh. So, physically, sa tingin ko okay siya. Pero, ang problema mentally. Yung dapat dumaan siya sa mental screening. Di ba? Ayun dapat. Pero yung physical, wala siyang problema ron. Sa mental lang. Sa mental screening dapat dumaan siya. Hindi ko sinabing sa mental hospital nyo dalhin. Wala akong sinabing gano'n Dadaan lang sa mental screening. Di ba? Kinakailangan dumaan daw eh. Bago bumalik. Pero ito pa nga, hindi pa nga nakakabalik. Meron na naman panibagong kakaharapin. Ano kaya to si Mayor Jenny Barzaga, yung nanay ni Kiko? Hindi kaya to na-stress? Sa tingin ninyo mga kababayan, kung kayo nanay na ito ni Kiko Barzaga, na maya't maya ganyan ang ginagawa. Kasi bali-balita ko, hindi daw kaya kontrolin ng nanay eh. Tatay nga, hindi kayang kontrolin eh. Napanood nyo ba yung dati? Nung election, presidential elections, nung tumakbo si Leni Robredo? Si Barzaga, si PD Barzaga, yung tatay ni Kiko, Leni Robredo ang kanyang kinakampanya. Ito naman si Kiko Barzaga, ang kinakampanya niya ay etong Uniteam, BBM at Sara Duterte. Nagsasalita, nangangampanya etong si PD Barzaga. Umakyat ba naman si Kiko Barzaga, inagawa ng mic etong kanyang tatay at nagmeow meow 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 at nagsisigaw ng BBM rally ng mga kay Leni Robredo yun eh. So, hindi kaya kontrolin ng tatay. So, siguro hindi rin kaya kontrolin ng nanay. Kaya ganito, mga kababayan. Di ba, grabe, no? At nung sinuportan niya si BBM, ngayon kinakalaban niya naman. Magulo talaga ito si Kong Meow Meow. Yung panibagong kaso na naman ang kakaharapin ni Barzaga. Sa pagbabalik ng sesyon sa susunod na buwan, nakahanda raw si Barzaga na mag-privilege speech para patunayan ang umano'y suhulang kinasangkutan ng NUP. Okay. So yan mga kababayan, so meron daw suhulan na nangyari. Meron daw suhulan. Ito pa mga kababayan, ito yung video ni Barzaga tungkol sa bribery case.
Ito yung sa kanyang Facebook account. Hindi ko ipi-play ito mga kababayan kasi may background music eh. Ewan ko bang ba't nilalagyan pa ng mga background music? Magsasalita ka lang naman, kinakailangan mo pa ng background music. Siguro pampaano yun, pampahatak. Para malungkot yung mga tao kung nakakaiyak yung sinasabi niya. Diba? Dung. May ganun pa eh. Minsan may copyright yun eh. So, ipi-play ko to ng walang sound. Ngayon, meron namang subtitle. So, maintindihan natin kung ano sinasabi. Ano ba sinasabi nito ni Kiko Barsaga? Oh, my fellow citizens, I will be taking the Enrique Razon, ayan, bribery case to court. Okay. So, yung bribery case daw ni Enrique Razon, yung usapin na yon, dadali niya sa korte. Okay. National Unity Party. Chairman Puno has filed multiple cases against me. So, hindi lang isang kaso, multiple cases. At hindi lang siya. Lahat ata ng iba pang mga miyembro ng NUP. Kasi nasira ang buong NUP. Sabi ni Puno dahil dito sa pinagsasabi ni Kiko Barsaga, so ang daming counts nun. Pag napatunayan na talagang natalo si Kiko Barsaga, ang daming counts nun. Kung ano yung hatol ng isang count, yun din ang hatol ng iba pang counts ng mga iba pang magdidemanda. Multiple cases against me. Regarding my revelation of the hundreds of millions of pesos, okay, received by National Unity Party's candidates. Tumanggap daw. Di umano, etong National Unity Party candidates ng millions of pesos. During elections, ng panahon ng eleksyon, from businessman Enrique Razon, so pinagbibintangan niya, tumanggap daw yung mga kandidato ng NUP ng milyon-milyong piso galing kay Enrique Razon. At ibibigay niya raw yung kanyang mga ebidensya at yung kanyang mga claims in both Congress and in court. Magsasalita daw siya sa Kongreso. Diba magpi-privilege speech siya pagbalik niya. So, sa korte naman din yung ibang yung kaso niya kay Razon. Sabi niya ni Barsaga, our country is controlled by wealthy businessmen. Okay? And Razon is the most powerful of them all. Nako, mabigat tong akusasyon nito ni Kong Miao Miao. Hindi na politiko doon binabanatan niya. Ibang usapan na to. Kasi pag ikaw ay politiko, talagang prone ka sa criticism. Prone ka. At hindi ka basta-basta makakapagreklamo kasi kinakailangan mo talagang managot eh. Kung ikaw ay may bintang, binibintangan ka, sasagutin mo yan. Kasi pag ikaw ay public figure, hindi ka basta-basta makakapag-file ng mga cyber libel kasi nga public figure ka eh. Pero ibang usapan naman kapag private personality. Matindi pa nito, itong si Razon, isa sa pinakamayaman sa Pilipinas. Ito pa ang kinakalaban ngayon ni Kiko Barsaga. Naku, ubusan ng pera to. Ubusan ng pera. Sino kaya mas mayaman, si Razon o mga Barsaga? Kasi dun sa SALN ni Kiko Barsaga, 5 million lang daw. Ang kanyang 5 million ba? 50. Hindi ko lang masigurado pero mga ganun daw ang kanyang assets ayon sa kanyang salin. So kung payamanan para may ng pera, yari ka kay Razon. At hindi siguro magdadalawang isip gumastos ito para lang masampahan ka ng kaso kasi nga sinisira mo ang kanyang reputasyon. Ano pa sabi? But good must always stand against evil. So sabi niya siya yung good. Ito raw mga kasama niya sa NUP, si Razon, at yung mga binabanata niya, yun daw mga evil. Sigurado ka? Sigurado ka kung ikaw yung good sila yung evil No matter how wealthy and influential that evil is, tinatawag ng evil ito si Razon. Magagalit talaga si Razon ito. Tawagin mo ba ng mga evil, demonyo? Magagalit talaga yan. Sinisira may reputasyon nung negosyante.
For that is my duty. Sabi niya, yun daw ang kanyang duty o responsibility. Oh, as a trusted leader of the Filipino people, sigurado ka ba? Sigurado ka ba na ikaw ay pinagkakatiwalaan ng mga Filipino people? Ha? Doon nga sa lang sa Dasmariñas alam nyo, konting-konti lang ang lamang niya doon sa tinalo niya. Konting-konti lang ang lamang. Ha? Hindi ko lang matanda, pero konting-konti lang ang lamang niya doon sa kalaban niya. Munti ka pa nga siya matalo eh. Oh. Pero sabi niya, talagang ikaw ay trusted leader ng Filipino people ha. Oh. Enrique Razon may have all of our country's wealth. Ah. Talaga yan pa, may picture pa talaga. Kaya walang ligtas ito eh kung mapatunayan na talagang libelous yung kanyang sinasabi. Ah, may kalalagyan to si Barsaga eh. Ah, but he is poor and empty in the eyes of God. Ginamit na yung Diyos. Para rin palang para rin palang si Mr. 10K, si Senator 10K na laging ginagamit ang salita ng Diyos. Oh, mayaman daw si Razon, maraming pera pero siya raw ay mahirap at wala sa mata ng Diyos. Paano mo naman nalaman? Paano mo nalaman kung meow Diyos ka ba? Diba? Hindi ba paano mo nalaman? Paano mo nalaman na siya ay empty sa mata ng Diyos? Kasi alam nyo, Diyos lang ang nakakaalam kung ano tayo sa kanya. Hindi naman tayo pwede mag-judge. Kaya yung banat niya rin kay sino ba yung yung si Kong Ako? Diba grabe rin yung banat niya, sabi niya, kaya daw kinuha si Kong Ako para matigil daw itong korupsyon na ginagawa ni Kong Ako. Sabi yun ni Kiko eh. So grabe to si Kong Meow magsalita. So mayaman man siya, nasa kanya man ang pera ng bansa, sa mata daw ng Diyos, siya ay mahirap at wala daw, empty sa mata ng Diyos. Paano kaya nasabi nito? Diyos ba to? Nakausap mo ba yung Diyos? Para mag-judge ka? Nako, paktay tayo dyan, Kong. We will fight corruption until the very end. In the face of imprisonment and death, we shall stand against this evil that plagues our beloved nation. Let justice be done. God bless the Philippines. O yan yung speech ni Barsaga doon sa kanyang social media. Ang hiling kasi nito maglabas ng mga kung ano sa kanyang social media. Ba't hindi ka dumirekta sa korte? Sa proper forum? Hindi yung lagi ka nandyan sa social media. Diba kung meron ka naman ebidensya, bakit dadaanin mo pa dyan sa Dadaanin mo pa dyan sa social media. So dahil dito, nag-file po ng kaso, cyber libel, etong si Razon dito kay Barsaga. Yan, sinampahan na ng kaso, cyber libel complaint. Paninirang puri. Dahil nga daw pinagbintangan itong si Razon. Umano ay nagsuhol dito sa grupo ng NUP para suportahan ng NUP itong si Martin Romualdez sa sa Congress. Kasi saan ba? Sa eleksyon o dun sa pagiging speaker? Kasi either way, ganun pa rin eh. Tumakbo si Martin Romualdez unopposed. Wala pong kalaban. Doon din sa pag-speaker, unopposed. Wala rin kalaban. So, bakit kinakailangan pa manuhol kung wala namang kalaban? So parang logic ba? Logic. Ano ang lohika? Bakit kinakailangan manuhol ni Razon at magbigay ng milyon-milyon na pera dito sa NUP para makuha ang suporta nila at ibigay kay Martin Romualdez kung si Martin Romualdez ay siguradong sure win. So parang hirap na maisipin nun. Magsasayang ka ng pera. Wala namang kalaban yung tao. Di ba? So yan mga kababayan yung kinakaharap na naman ni Kong Meow. Hindi ka pa nakakabalik, may panibago ka na naman problema. At baka by this time, baka ikaw ay matuluyan na. At hindi lang to basta-basta ethics complaint. Korte na to. Meron tong pagkakakulong. Kapag ikaw ay napatunayan na fake news
At walang basihan yung iyong akusasyon. Alright, so yan lang po muna mga kababayan. Abangan natin kung ano mangyayari dito kay Kong Meow Meow. Makakabalik ba? O bumalik man siya? Baka may panibago na naman dagok na tatanggapin itong si Kong Meow Meow. Talagang meow meow kasi. Meow meow. Ang meow meow eh. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.